So once again, good evening mga kapatid. So the very theme this is still under in the fundamental principle or in the 7 pillars of faith under the immortality of the soul and the second coming of Christ. So what is our position, what is our standing or understanding regarding the rapture or the second coming of Christ? Because many Christians are divided in concerning in the of their views regarding on how people were descended or restored or being redeemed the going back to heaven or in the new Eden or new heaven, new earth, and our vacation in heaven. Because some sect are not, for example, they are not familiar with this what we call millennium. Milli means 1,000 years vacation in heaven. So when we share it with the outside denomination, what are you talking about? What's 1,000 years? Where we can find that in Revelation or in the Bible. So at least we Seventh-day Adventists, we believe that in every era or every generation, it's very necessary for the people of God to not be perished, to have what we call messenger of God or this prophets or prophetess, no? So, yeah. Okay. So I know most of us are physically hungry, but now let's sustain your physical or spiritual satisfaction or spiritual nourishment, no? So this is one of the kumbaga sa health aspect or vital aspect this is one of the vitamins of the body, one of the elements. So meaning there's a lot of variety of doctrines that we need to be settled or we should be in a clear position. Because if we are not one in clear understanding in what does it the Lord and what the Bible is talking about or pertaining about, then we also are in the Babylonian condition. What is Babylon? Confusion. So at least, yes, I understand. We both understand that we have different pacing and gift and interest in regards to acquiring the truth. Maybe some are, how do you call this, convert because of music. Some are convert because of health aspect. Some are convert because of some doctrinal points and understanding. They were amazed. So that is all under the mercy and provision and guidance of God. Maubusan ako ng English ba? Okay. So, okay, may translator. So at least, and another thing, this is just a testimony. So it says according to the history of how the pioneers execute their practices in conducting camp meetings. Actually, the camp meetings will last about months, and it's about evangelical and etc. So they have a lot of activity. But now I guess this is the longest. I'm not sure, but in our group, this is the longest activity or camp meeting that I have attended, if I'm not mistaken. Tama ba, Kuya Ray? Ito yung 2 weeks daw. Ay, 2 camp meeting, no? Combined of youth camp and national camp meeting. Okay. So, it's a good opportunity to be friends with other group through youth camp, especially the youth, no? And advance, I don't know if it's good news to everyone kasi may clear lang itong presentation. Kasi alam ko gutong na ang bawat isa. But always take note and remember that the very purpose why we travel from different places is to settle and so that we can, because we are aiming of itatawag nating unity, no? United in truth. And at least nag-share tayo anong position natin at understanding, not to condemn, not to combat, to examine and evaluate our self in aspect of knowledge and understanding about the truth. Hindi po,
Magana. Okay. So, translation of the living righteous. Okay, let's have a bit review sa mga maten kanina. Ano yung topic natin kanina? So, I hope you are settled in the state of the dead. Anong kalagayan ng patay? So, when we say dead, pag sinabing Sheol in Hebrew, tama ba? And Hades in Greek, ibig sabihin is that is the state of the human body that he is not in conscious. So, it described as sleeping. So, and we are with, and the hell, what is the difference between hell and Hades? Sometimes the hell is described as place of death, or described as place of death, and also described as the place of judgment. Because from the word hell, hellfire, because you will be resurrected and get born again. That's what we call judgment. So, bakit ganun? So, at least kan tayo. Masettle po tayo, ate. Okay na? Translation installed? Okay. So, bakit kailangan natin masettle mga kapatid? Kasi lahat tayo may tendency anytime mamatay. At darating ang close of probation na parang isang magnanakaw. Ano ang isang bagay na alam ng lahat pero hindi nyo alam? Ano ang isang bagay na alam ng lahat at hindi nyo alam? Hindi natin alam ang pagsasara ng pinto ng awa. Okay, ano ang ibang klase ng pinto? Summary ko lang ha. Iba't ibang klase ng pagsasara ng pinto ng awa. Una, kamatayan. Pangalawa, buhay ka pa pero sara na ang pinto ng awa. Paano ito na-illustrate? Yung pagiging close-minded daw, prejudice, pharisaical spirit. Illustrate natin to sa daong. Okay, bukas ang pintuan ng daong, open provision. Pero nung sarado na, pero hindi naman dumating yung baha, close of provision na hindi. Okay, according to the Patriarchs of Prophets, sa commentary ng The Flood, ilang malalakas ang tao noon, pero kahit 10 taong malalakas na tao noon, hindi kayang isara ang daong. And si King Pharaoh. Si King Pharaoh po, actually, buhay siya, pero sarado na ang pintuan ng awa. And sa panahon natin, pwedeng magsara ang pintuan ng awa kung wala tayong humility at close-minded po tayo. And what is the condition of the church? Laodicea. What is Laodicea? Basahin niyo sa Revelation 4. Alam ko na yan. Ba't ako makikinig sa'yo? Alam ko na yan. Hindi nila alam. Okay. So, and yung last, general close of probation. Pag natamaan ka ng unang salot, ano pa ang unang salot? Sugat na di. Ayun, mangkok, no? Sa expression ng Revelation, okay. Symbolic kasi ang Bible, no? Yung mangkok ng kagalitan ng Diyos. So, ang unang salot ay sugat na di. Ayun. So, paano makaka-escape ang bayan ng Diyos? Anong kailangan mensahe sa huling araw? Crush, method alone, the right arm of the gospel. Sa ayot sa gusto natin, we need to be joined in the medical missionary work. Even yung hindi mo kaya mag-cleansing, okay lang yan. Basta i-relay mo na kailangan mong gumaling, nilecturean mo, you are part of medical missionary work. So, dito na tayo. Translation of the living righteous. So, what is our position? Okay, it's about second coming. So, familiar kayo dito, no? Na posters na mapunta sa Dinumpag. So, siguro briefing lang. Okay, sa Godhead, may nag-reveal na anghel, na-create ang mundo, nag-transgress ang ating parents, kinain ng bunga, binigay ang unang pangako ng pagliligtas, namatay ang tupa, at binigay sa kanila ang damit. Christ righteous. Yung ego's eye, self-right. Diyos. Ibig sabihin, very prophetic na ito sa umpisa pa lang. And then, nagkaroon ng baha kasi sumama ang tao. Yung unang 2,000 years ng mundo. So, tinawagan si Moses at nagkaroon ng pagliligtas muli. At nung dumami sila, yung mga anak niya ay dumami ulit, gumawa ulit sila ng centralized na. So, ito yung unang syudad after the flood. At unang pagre-rebelde ulit sa Diyos. And next, mula dito ay natawagan ang pagano si Abraham at muli sa lipin Abraham pinangako sa kanya na siya ay magiging binhi ng bayan ng Diyos. At dito natawagan si Jacob. Ano yung napanaginipan ni Jacob?
Yung ladder na magdudugtong ng langit at lupa. Ibig sabihin, we are separated because of sin. But because of that ladder, who is that ladder na may Jesus Christ? I am the way, the truth, and the life. And then, nung napili na si Jacob, nagkaroon siya ng 12 sons. Disciple. Okay, son. Pagkaraman ng 12 sons, si Joseph ay dinala sa Egypt para iligtas din ang bayan ng Diyos. At doon sila dumami kasi at that time, ang very prosperous na bansa in that era ay Egypt. So, dinala siya ng Panginoon para umangat ang bansang Israel. And pagkatapos dyan, nagkaroon ng pagkalimot at naalipin ng bansang Israel, namatay si Joseph. Naging threat sila sa bansang Israel. Doon natawagan si Moses. At doon sa paglabas nila ni Moses, sa pangunan ni Moses, naramdaman nila ang pamangatnubay at leadership ng Diyos, ang pagkain, ang protection. Ngunit sila tumalikod ulit. Anong binigay? Ang moral character ng Diyos. At ito ay nakumpak sa what we call 10 Commandments. At doon sa 10 Commandments, dahil meron tayong tinatawag na plan of redemption, paghuhugas o paglilinis ng kasalanan, kasi ano po ang tawag mo dito? Para maligtas tayo, ang supapak? Ano yung supapak, son? Consequence? Ano? Kabayaran. Okay. Ang kabayaran ng kamatayan ay dugo. Buhay. Kasi ang dugo ay nakasalalay sa buhay. So, kailangan ng dugo o buhay. So, dito nagkaroon ng plan of redemption. Ito yung sa sanctuary. So, yung sanctuary pa noon, mobile. Wala pa siyang, kasi nasa paglalakbay sila papuntang Kanan. So, pag sa journey nila, naisip nilang pumili ng hari. At dito nga natawagan ang sila, Saul at hanggang sa mga descendants. Kalooban ba ng Diyos na ang Juda ay ang hari, magkaroon ng mga hari? Hindi. So, in short, nag-apostasy sila dahil tao na ang leader, na-capture si ang Israel at nandoon na-preserve sila, Brother Joseph at mga friends niya, at doon na-reveal si Daniel at mga kaibigan niya, at doon na-reveal ang prophecy ng sanlibutan, mas clearer. Pansin nyo, no? So yung mga universal powers noon, laging may involvement ang bayan ng Diyos. So darating ang araw na event tayong Seventh-day Adventist, baka patawag tayo sa White House o sa Malacanang. So dapat alam natin yung mga sinasabi at position natin. Next, alam na natin to, Babylonia, Medo-Persia, Greece, Roman Empire, divided kingdom. At pagkatapos to na-reveal sa kanila, dahil sa kasuwailin nila, nagkaroon ng years of silence. Ano yung years of silence? Almost 460 years yata. 400 years na nagkaroon ng wala ng propeta, wala ng mensahero, wala ng channel. At ang mga Israel ay nagkawatak-watak. So saan-saan bansa sila nagiging umaalyansa. And that time, naging alyansa sila ng bansang Romano. And because of political interest, ay doon sila sa Romano kumapit. At doon tinawag yung mga Maccabean brothers, if you accept the history ng Catholic Bible. So, hanggang dumating na-break yung silence na matagal at dumating si Jesus Christ, ang katuparan ng pangako dito na magdudugtong. So, in order na ang unang Adan ang lahi ng unang Adan ay may ligtas, kailangan ng pangalawang Adan. Ibig sabihin ng Adan? Tao. Tao. Pero tao ba ang anak ng Diyos? Yes. That time, hindi. Pero ngayon, oo. Kailangan maging tao. So, he is the second Adam. At napulfill niya hanggang sa cross. Ibig sabihin, ang karakter ng Diyos ay hindi kailanman magbabago. At pagkatapos dyan, na-reveal po yung 7 churches, Apostolic Church. At pagkatapos po dyan, yung revelation po ng Roman Empire. Actually, kaya nga, yung statwa ay naghalo na bakal at pa rin, putik. Kasi nandun pa rin ang impluensya ng Roman Empire, pero hindi na ang Roman mismo, kundi yung imahe niya. Walang iba ang bansang Amerika. At mula dito, 1844, yung vision na binigay kay John the Beloved, yung revelation ni Christ, nakapak sa tubig at lupa at may binigay na maliit na buhok ay kinain niya, matapis sa bibig, mapait sa tiyan. Alam natin, ang fulfillment nito ay the great disappointment ng 1844. Anong 1844? October 22? Wow, darating ng Panginoon, napakatamis. Yung topic natin ngayon. Pero, tama yung kanilang calculation. They are guided by the Holy Spirit, but the conclusion is
Wrong. So, dito binigay ang third angel's message at natawagan sila Mrs. White mula sa 50,000, mula sa 50 at 1863, establish ang Seventh-day Adventist. Dito rin unang binigay ang health reform in Leviticus 11. But because of Christ's method alone, naintindihan natin yung mga hindi pa makabot sa pamantayan, no? In 1872, na-establish ang official na kabuuan ng ating fundamental principles. And 1888, nabigay ang kapangyarihan, the Christ righteousness by faith, but sinabi ng Panginoon, Jesus Christ, Father, my blood, hold muna yung apat na win. Kasi ang 144,000 ay hindi pa handa. Hindi pa handa. And then, nagpatuloy, na-reveal ang revelation ng kaaway ay revelation din ng kapangyarihan ng Diyos. Pero by deception, baka hindi natin ito ma-discern. So let's pray for it. And next, nandito po tayo sa tinatawag na investigative judgment. So dito, open pa ang provision pag buhay ka pa at ano yung liwanag na natanggap mo. Kaya habang buhay ka pa, matanda ka man, o bata ka, teacher ka, o anong profession mo, dapat bukas ang isip natin. Umalis ang Laodicean spirit. At ibubuhos po ang 7 huling salot. Pagkatapos ng pagsasara ng pinto ang awa. Dapat alam natin to, mabantayan natin to. Kasi we are Seventh-day Adventists as the gift of prophecy. We are all supposed to be a prophet. Minor prophet ha, not major prophet. Joel 2. Verse 32 to, ayan yun. And pagkatapos niyan, yung gathering ng 144,000, ang ama na ang magtatakda, si Kristo, kaya sabi niya may blood, ang ama ang magtatakda, will be done. Kaya sabi sa kanta, ang Diyos ang magsasabi, si Kristo ay darating. Kaya darating ba ang Panginoon na gaya ng isang magnanakaw? So alam natin, pero hindi natin alam. Alam nating mangyayari, pero hindi natin alam kung kailan. So pag alam, ito na yung kabubuan ng 6,000 years, pwede ka na sa minor prophet. Kasi ito yung halos buong kabuuan ng propesiya. Alam mo ang history, alam mo rin ang hinaharap. Pag alam mo ang hinaharap, advantage ba? So kung may warning, dapat may solution, tama? Okay, ito yung topic natin ngayon. Mabilis ba ako magsalita? Okay, slow. So for the sake of the translator. Okay. Kasi gutom na kayo eh. So, what? So, according to the Bible, okay, it's all about the position natin ng second coming of Christ. Actually, it's very plain naman. So, according to the Bible, second coming of Jesus Christ will be literal, visible, and glorious event, not a secret or merely symbolic occurrence. So, ito yung literal prophecy, no? Jesus will return in the clouds with a great power, witnessed by every person on earth to resurrect the righteous dead, transform living believers, and establish His kingdom. Naulit lang yan. Ito na ayos. So, i-summarize natin. Straight to the point. But if you want to be detailed, you can contact us. A promotion na lang itong gagawin ko. Si Brother Ray at yung iba pa natin mga ngaral. So, kaya aspects of the second coming. So, ang position natin sa pagdating ni Christ, visible and global. Ibig sabihin, universal, makikita ng lahat. Jesus described His return as lightning that shines from east to west, visible to all. Every eye will see Him. O, huwag nyo nang sasabihin, flat earth na naman ha. Basta makita siya. Kung paano siya makita, hindi ko alam. So, ang counterfeit truth nito, there is a false Jesus Christ na bababa. Siguro hologram ang gagamitin nila. Pero ilan lang ang makakakita. At hindi kumikiglat. So we have the Bible as guide. Anong position natin? So ang ganda ang Seventh-day Adventist Bible base ang ating pundasyon ng doktrina. And physical return. He will return physically in the same way He ascended to heaven, appearing in the clouds. Sino magpapatunay nito? Na yung bumaba ay si Jesus Christ. May tinatawag tayong special resurrection. Sino ang mga nakakakilala kay Jesus Christ? Siyempre yung mga nabuhay sa panahon niya. So, resurrection of the wicked ay mabubuhay. Sino kaya yon? Yung umulos sa tadyang niya, yung mga nagpako sa kanya ng mga sundalong Romano. I don't know, even Pilate. Ibig sabihin, ala siya nga. Wala, totoo pala yung, kala ko, ano lang yun noon na hari siya ng Hudyo, kunya-kunyari lang, siya pala yun. So, merong witness. Kaya ang Diyos, justice talaga yan. Hindi siya
Alam mo namang Diyos ako, alam ko na lahat yan. Hindi siya ganun. Talagang nagbibigay siya ng mga witness. Kaya even yung 24 elders dinala sa langit para kasama sa judgment, para masabi ng Ama, bawat paghatol niya sa mga tao ay pantay. Kaya hindi ka man makarelate, Panginoon. Kaya nga hindi tayo husgahan ng angel na mga hindi nakarelate. Even yung mga human na hindi. So next is, our position is the resurrection and gathering. At the sound of a trumpet, the righteous dead will be raised first, and living believers will be caught up together with them to meet the Lord in the air. So pag naligtas po tayo ay maipon, pulo-pulutong, at tayo po ay, sabi niya rito, at the sound of trumpet. Kaninong galing kaya yon? Father. Gandang pang apil sa mamaya yung midnight cry, no? Kantahin ng lahat. At the righteous dead will be raised first. So, hindi po sabay-sabay ang pagka-resurrect. By batch po yan. Kaya nga, dapat mayroon tayong timeline sana, no? So, hindi ko nagawa. Para makanyo, ano yung first resurrection, second resurrection, at final resurrection. Sa topic sana kanina na resurrection yun. So, believers good. And next, judgment and restoration. So, okay. Judgment and restoration. Christ comes to judge the world, destroy wickedness, and initiate a new heaven and new earth. So, ang position natin, Christ or God, judge the world and destroy wickedness. Pag ayaw humiwalay ng tao sa kasamaan, ano mangyayari sa kanya? Madi-destroy. Okay, timing. While the Bible gives sign of the end times, such as deception, wars, and gospel preaching, the exact time is unknown, described as coming like a thief in the night. Ang position natin sa pagdating ni Kristo ay, sino dito ang time setter? Ano naman? May kilalang time setter? Ay, marami tayo. No. We are timelining. We are in timelining. We are watching the prophecy and the signs of the time. So this is what I said before, that we know but we really don't know. We know that Christ is coming but we don't know when. But the good thing is we are watchmen of God, entrusted the gift of prophecy. There are signs. You know the watchman, it is derived from, in Israel, Jesus Christ is talking about the duty of the guards every 3 hours. And what they call that, a quarter watch. 12 hours, di ba? Ayan, the watch. So, every 3 hours, mayroong relyebo. So, bakit kailangan po ng watch? And why it very necessary to maintain the oil and maintain the... Because when there's no oil, there's no light. And you have the light, but you still found sleeping, the thief or the spy will come anytime. So, we know not the time, right? We know not the hour. So, ibig sabihin, but the 144,000, because they are the wise virgin, and 144,000, when we say virgin, they are not just single. We're not talking about being single or undefiled. Virgin, because when God forgives us, the quality is, it seems like, The doctrine is pure. i-translate mo na lang. Pag pinatawad ka ng Diyos, parang hindi ka na nagkasala, nakalimutan na lahat. Berihin ka na ulit. Pero pag tayo nagpatawad, nandun pa yung peklat at lamat. So, pag nagpatawad ang Diyos, parang babalik tayo sa berhin ba? Parang, aminin nyo, tayong mga lalaki, yung iba, may standard pagdating sa babae, di ba? Parang yung ibang lalaki, ayaw pa rin nila na parang yung babae may bahid. Pero sa Diyos, tanggap na. At napatawad tayo na parang walang bahid. Kaya tayo ng iglesyang babae. So yung timing is very necessary na alam na natin kung saan ang palapit ang panahon. Kasi tayo nagbabantay, gaya ng isang guard. So may season ng tagsibol. Alam mo na kung panahon ng tag-ulan, naririnig nyo na ang mga ano. So I'm encouraging everyone na maging naturalist din. Kasi yun yung buhay natin sa langit. So differing interpretations, okay, we cannot deny that some Seventh-day Adventists have difference pagdating sa mga view na ganito, no? At siguro kayang plansyahin sa ating organisasyon. We need just a calm and wisdom of God in communication.
Dahil ang counsel ng karamihan ay mayroong karunungan and safety. So Adventist various Christian perspective, many believe the return happens in stages, with the righteous being taken to heaven for 1,000-year millennium while the earth is desolate. General Christian perspective, others such as Orthodox tradition see it as a sudden or undeniable event that immediately bring final judgment in the creation of the new world. So, are you familiar in the term Armageddon? Yes. Yun. So, mangyayari sa mundo pag Armageddon, sa mga nag-attend kanina, ang tawag natin doon ay bottomless pit. Anong meaning ng bottomless pit? Walang liwanag, walang tao. So si Satan, gagapusin, hindi siya literal na butas, kundi a condition without the presence of life, presence of God, darkness, and seclusion, or limitation ng mobility mo. Yun yung pagkakulong. So, ibig sabihin, si Satan noon, malaya pa ba siyang mangkapagdaya noon bago nangyari ang cross? Malaya siya kahit saan siya nagpupuntang planeta para makapandaya at mangasar. Nung napalanunan ang cross, ito dito sa mundo ang pinaka-court niya. At pagdating sa final judgment, yun po. And of course, the second coming is considered the blessed hope for Christian, marking the end of suffering and the beginning of eternal life. Take note of this one. Sino ba ang gusto pang magtagal ang mundo? Tama na yun. Sino dito ang may career sa mundo na gustong tapusin? Parang sabihin natin, baka pwedeng Panginoon extend mo muna, hindi ko pa napatunayan yung mga bagay dito sa lupa sa mga gusto kong patunayan diyan, di ba? So it's a battle of ourselves. Actually, tanggapin na natin na may limitasyon ang ating katawang lupa. Ang kapangyarihan ay ang pagpapakumbaba sa Panginoon. So, sa akin siguro, sometimes yung nabunot ko kanina, ano yung nabunot ko? Wala yun pa siya. Ang nabunot ko kanina ay jealousy, or in other words, insecurity. Akala ko wala na yun, pero nung nagkaroon yun, baka nga meron pa at hindi ko sabihin wala na. So, kailangan nating aminin sa sarili natin at maghugas tayo. No? Amen. Jealousy kasi sabi ko, sino bang lalaki ang pagsisilosan ko kung ano, di ba? Siguro sa bagay, ibang bagay. Yung sabi ko, insecure ako kasi gusto kong matuto, pero may mga taong may kayang gawin, pero hindi ko kayang gawin. Kaya di Brother Solomon, ang lakas-lakas, hindi man ako kasing lakas niya. Hindi naman sa pero yun. So, the translation of believers. Okay, open term, the rapture. During the second coming, it is central theme in Christian eschatology, focusing on the miraculous removal of living saints to heaven and the resurrection of this event is described as blessed hope of the church. And this is what we call, ang tema natin? Restoration, revival, means redemption, salvation. When we're restoring the original and natural doctrine of God, which is the truth, at the same time, mayroon niyang effects sa physical and tangible na mga bagay. So, it goes together. At ang counterfeit nito sa ibang sekta ay, sino nakakaalam ng secret rapture? Alam niyo yung secret rapture? Ang secret rapture ay, may mga naniniwala na, hindi ko na-insert kasi, actually may Bible basis naman yung mga paniniwala nila. Sinong nainggit kay Enoch kagaya ko? Minsan nagbibiroan tayo, no? Sinong unang gustong pumunta sa langit? Ay ayaw magtaas ng kamay. Ako, kahit mauna akong mamatay na mas bata, kung talagang siguradong langit ang pupuntahan. Sabi sa kanta, maging manang daan. Isa yun yung struggle natin para ma-qualify doon, napakataas na pamantayan. Primarily biblical basis, the most significant passage detailing this event is 1 Thessalonians 4:13-18, which outlines the order of events. Ngayon, alam niyo ba yung order ng events? No. So, kailangan natin magtulungan, ang mga Bible scholar natin, ang mga ministro natin, yung mga masipag sa Bible history, sacred history,
magtulungan tayo at buuin natin ang the line of wisdom and knowledge. And this is the prophetic timeline. Ang daming interpretation, pero mayroon lang isang katotohanan. Next, sa descent. Okay, yung pag-angat natin. The Lord descend from with a shout. Mga kapatid, ang alam natin daw, may nagsabi kaninang presenter, kaya hindi ko na nilagay ma-represent. Kasi kung nakinig kayo sa previous, binanggit nila ang mga bagay na ito. Darating ba na magnanakaw ang Panginoon sa kanyang bayan? No. May exemption, ang bayan ng Diyos. Especially, sila yung nagbantay, sila yung may extra oil, sila yung wise, virgin. Ibig sabihin, lahat tayo may oil, pero darating ang panahon, sino yung may extra oil? Those who faithful. Sino yung may karunungan ng mga ganitong bagay? And sa resurrection, the dead in Christ rise first. Translation, living believers are caught up. Or sa harpazo, in Greek, together with the team in clouds to meet the Lord in the air. So, eternity, believers will be with the Lord forever. So, may doktrina tayo na matatransform sa liwanag. So, ito kinakanta natin, no? Describes the transformation of mortal bodies into immortal, resurrected bodies in the twinkling of an eye. So, Jesus promised to return to take His followers to prepare a place for them. So, tayo nabubuhay sa pangako. Hope it all things. Believe it all. Kaya, ang hirap mabuhay na walang pag-asa. Kaya ngayon, in-encourage ko ang bawat isa kung kayo nalulungkot sa buhay, balikan natin ang unang pag-ibig at unang source bakit tayo nabubuhay. Kasi ang taong walang pag-asa, hindi niya alam ang mga bagay nito, nabubuhay lang na naglalakad na patay. Bulag na naglalakad. Hindi niya alam kung saan siya patutungo. So Jesus promised to return to take His followers to pray a place for them. O, sino yung mahilig sa bahay dito? Hindi ko nadagdag yung ibang picture pala. Describe the Son of Man appearing in the sky, gathering His elect from the four winds. Anong symbol ng four winds? Sa Revelation? From the north to the south. No? World destruction. Ibig sabihin, literal ba na ipo-ipo lang ang magde-destroy sa atin? Sa Revelation, ito'y symbolical. Ibig sabihin, kagalitan ng sanlibutan. Rumors of war, Armageddon, and the withdrawal of the Spirit of God. Ano yung Espiritu ng Diyos? Banal, nawawala ng kabanalan. And nagsisimula na po yung ngayon. Kaya huwag kayong magtaka na may mga taong kayang sabihin na mawasan natin ang populasyon ng tao at least 30%. Ilan yun? I-compute nyo yung 10 billion na ba ngayon? Compute nyo nga. So, 3 billion ba? Parang ganun ba? 3 billion na tao ang papatayin. Wala ng konsensya. At as the knowledge increase, isang type mo lang, paano gumawa ng pampasabog, even ang bata kayang gawin. So kung ganun ang purpose ng edukasyon natin, na inisip natin patungo sa improvement, bakit nag-upgrade pa mga pansirang kagamitan? Bakit ang ninanakaw noon masigit pa ang ninanakaw ngayon? Bakit lantaran na ang pagnanakaw, nakawan kahit sa kongreso, pero bakit ganun pa? Kaya napakastamis ng pangako. Hindi na tayo makakapagprotesta kasi ang mundo ay patungo na sa pagkasira. Kaya saan tayo? Anong kailangan natin gawin? Kailangan na nating umuwi. Sabihin na natin, yung mga nasa abroad, ulit-ulit ang buhay ko dito, ayoko na umuwi. Gusto ko nang umuwi. Gusto ko nang makita ulit si nanay. Alam niyo yung may tanong sa amin noon. May tanong sa amin noon, kung babalik ang oras, babalik ka sa panahon na kayo bata pa, anong pinaka-edad talaga? Siguro 7 years old, no? Ang sabi ng iba, pag bumalik lang ang panahon, yung wala pang cellphone, mga ganito, sabi nila. Ang una kong gagawin, tatakbo ako sa bahay. Tapos yayakapin ko si nanay at si tatay. Ang kamatayan ay bunga ng kasalanan, at ang kasalanan ay ibig sabihin separation. We are separated from God and now we experience separation sa ating loved ones. Ganon magturo ang Panginoon.
dahil sa free will, dapat maturuan din tayo na mayroon tayong limitasyon. At kung may mga taong mas marunong at higit na nakakaalam, pwede tayong mag-submit. Kasi ang Diyos, na pinakita ng Diyos lahat ng creation, lahat ay imposible, walang imposible sa Kanya, pero ang ginawa pa rin ng mga nilikha, mas mataas pa rin ang ego at pride. Kaya hindi yun nakapagtataka na nangyayari pa rin dito sa lupa. No? That's our carnal nature na dapat mamatay. We should walk in spirit, not in flesh. So the study of this topic is called eschatology. No? So pre-tribulation perspective, the rapture. So proponents argue that translation occurs before 7-year tribulation. So acting as deliverance for the church in 1 Thessalonians 5:9, Revelation 3:10. In this view, believers are taken to heaven to escape God's wrath on earth, separating the rapture from the final second coming. Yun yung pinaka-purpose ng rapture, no? Tumakas sa kamatayan na pagkasira dito sa lupa. Post-tribulation perspective is the second coming. So many scholars, including those in the Adventist tradition, argue the rapture and the second coming are the same event. So according after the tribulation, this view suggests believers meet Christ in the air, then immediately descend with Him to renew the earth rather than spending time in heaven. So may Adventist po at ang paniniwala natin ay yung millennium ba? Magbabakasyon tayo sa langit at hindi lang bakasyon, magte-testimony, may office work tayo doon, bubuksan ang book of remembrance, at sana wag na mangyari. Bakit si ganito napakasigasig pero bakit hindi ko kasama? Ang hatol ba ng Diyos ay matuwid o hindi? Matuwid. Ay, sino makaka-relate sa hatol ng Diyos? Ang tao. Ay, ano kasi yan? Kasi yung ibang angels, hindi man sila nagutom o ganyan, sila magja-justify na karapat dapat siyang hindi maligtas. So, dapat dito pa lang tama yung discernment natin, decision making natin. Pag sinabing oo. Pag sinabing hindi. Pag tama. Pag mali, black and white. But by the grace of God, magawa natin itong bagay na ito with the Christ method alone. Next, the nature of translation. Okay, the term translated is often used to describe the instant transformation of living saints to avoid physical death. It's seen as a fulfillment of God's promise to save the body, not just the soul from the effects of sin. Kaya nga yung kanta na sa isang sandali, sa huling tunog ng trumpeta at sa isang sigaw, bumangon na kayo. Anong tinig ang magbubuhay sa atin? Tinig ng Ama o tinig ng Anak? Tinig ng Ama. Tinig ng Ama. Sinong bubuhay sa mga wicked? Jesus. Maraming assignment dito, no? Ang haba, no? Pag dinitalye ko pa yan, wala na. So at least papunta tayo sa promotion mamaya. So, kasabay po ng pagbabago at pagkaligtas natin ay ang pagbabago ng ating physical na katawan. So, nakita nyo ito? Wala kayo sa picture, no? Ito ay event bago magkaroon ng separation. Yung iba ay papunta sa Health Expo, yung mga taga-siksikan ay uuwi na. Nakakalungkot, no? Behind the smile are separation. So at least hindi man sila namamatay pero naramdaman natin yung lungkot ng separation. So imagine, lahat tayo, wala man kayo sa picture, alam ko by spirit, nandito tayo. So in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, we will be changed. Bakit kaya kailangan mapalitan yung damit natin? O katawan natin? From corruptible to incorruptible. So this is literal prophecy, ha? Hindi lang, baka may mag-interpret dyan na renewing of mind lang. Sa akyat tayo doon, yung katawang lupa pa rin dala natin, no? Of course, mababasa natin sa Revelation, at tayo Seventh-day Adventist, naniwala na mayroong 3 grupo ng maliligtas. So yung issue ng 144,000, kung literal ba o hindi, or yung great multitude, pag santabi natin, pwede nating discussan yan. Ang nais ko lang lahat, ng bawat isa ay magkaroon ng curiosity sa bagay na ito. So yung mga higante, saang era kaya sila? Sa panahon nila, Adan. Hanggang sa flood, no? Mga palit ng palit.
Yung mga may pula, di ko sinabing iganti yung mga nakapula. Sorry, na-exage yung ano. Sino yung mga may puting damit na may pulang dugo sa laylayan? Actually, sa laylayan yon, hindi sa kamay. Ito dapat sa laylayan ng robe. I-correct natin, disclaimer. Sinong grupo yan? 100. Mga martir sa dark ages. At least sabi nila sa datos, mga 30 million ang namatay na Kristiyano dahil sa pananampalataya nila. So bumuhos talaga ang dugo. Pagsamahin mo man ang World War 1 at 2, mas marami ang namatay at pinatay sa panahon na yan. At yan yung fulfillment ng panaginip na na-stress talaga si Daniel, yung bakal ba na dragon na niloy-regular yung mga tao. So yan po. Yan yung maliliit, sang era yan? It's our generation. Our generation. Kaya kailangan sa langit, meron pa rin doong kagalingan. Amen. So, kailangan nating tumangkad. Okay. So, kailangan nating mangyari? Matransform sa Immortal. walang Kamatayan. Diyos sa glory ng Diyos. Bakit? Magbabiyahe tayo papuntang Orion. Gano'ng kabilis yung friction? Siguro sa bilis kahit yan, bakal yan, sa bilis ng takbo, masusunog yun. So magta-travel tayo sa langit. Nang sobrang bilis na we cannot imagine. More than light years, no? Speed of light. Ang sarap, no? Dito, pinapangarap ng mga tao ang drone, ang paglipad, ang paragliding, kung tutusin, aminin ko, walang kwentang mga bagay, sinasayang ang buhay. Kaya sabi ko, ang isipan talaga ng tao, ang liit-liit. Sa isipan ng Diyos. Kaya sabi ko, ang pangarap ko na lang talaga ay ang langit. Gusto ko makalipad na walang space suit. Gusto ko ma-experience ang mga bagay na libre at walang bayad. Amen. Gusto kong gawin ang mga bagay na walang pag-aalinlangan. Gusto niyo bang sumama mga kapatid? At tayo sasakay at uuwi doon. Amen. Okay. So, pakilala ko sarili ko. Ako si Brother Wendell at mayroong gusto kong, hindi ko man binibenta to. Hindi, in-encourage ko ang bautista na yung mind of God ba? Noong nilikha ng Panginoon ang mga bagay, anong sabi niya? And it was Good. good. Sabi ko, pero ang mga bagay na ito ay wala rin namang silang kwenta kasi masisira lang din. At pero gusto ko makarelate ba sa isipan ng Diyos na nung nilikha niya yung bagay at nung nalikha mo ang bagay at napakabuti, sino dito ang nag-craft at nung nakita nyo ay hindi natin pinopromote dito ang self-pride. Pero we are created in the image of God. Ang iba, imbis na ma-inspire, naiinggit. At naiinggit, hindi na magpapaturo paano ginagawa ang mga bagay. So, ang nagiging barrier ay pride. Anong sabi ni Solomon? Magalak kayo kung makatagpo kayo ng higit pang mas magaling at marunong sa inyo. Kaya sa akin, kung ang langit ay patuloy na pag-aaral, parang gusto ko talaga ako yung pinakamalapit sa Panginoon. Marami akong gustong itanong sa Kanya. Ano ang mga sikreto ng mga bagay na hindi nakikita? Kasi ang taong walang curiosity sa mga bagay-bagay dito sa lupa, tamad mag-aral at mag-worship, ang langit sa inyo ay magiging impyerno. Hindi interesting. So, yan, mga recreation baka. So, ito, even yung replica ng gagawin natin sa langit, even yung gagawin natin sa langit ay replica ng ginagawa natin dito sa lupa. Tama ba? Balikan natin, ang plan of redemption. Anong pinagawa sa kanila, sa paglalakbay nila? Sanctuary. Ang tawag natin doon, earthly in replica sa heavenly sanctuary. So kaya mga kapatid, kung uuwi tayo, anong klase ng buhay ang dapat na masanay natin? Minsan may nagsabi sa akin nung nasa ibang bansa ako, Wendell, sabi nila, masanay ka na ulit sa ganitong buhay sa Pilipinas. Bakit? Dahil sa ayaw at sa gusto ko, hindi nagbago ang Pilipinas. Kunti lang siguro. Iba ang Israel, iba ang Pilipinas. So pagbalik ko, naka-mindset na sa akin na pagdating ko, hindi ako doon bago. So ngayon, ibig sabihin, we are in the learning and we are restoring the mind of God in us. Dapat yung lifestyle natin, kinakain natin, iniisip natin, mga
pleasure natin sa buhay nakareplika sa langit. Kasi ang langit magiging impyerno sa atin. Walang wifi. Gusto natin, baka pag nakapunta tayo sa ibang planeta, sana may pang-flex ako sa mga tao. Ganun ba? So, ito po ay blueprint ng, pinakasulat pa yan, blueprint ng training school natin sa Kagutungan sa Labas. So, sana matupad po ito. At hindi lang ito, kundi dito rin sa Palawan. Palawan, sa Bicol, at saan pa. Hanggat magasto natin ang inyong mga pera, mag-invest na kayo sa buhay ng langit. Amen. Hayaan nyo nang ibig sabihin ng tao kung kabaliwan ito. Kasi ang matalino, siguro yung mga wise na business-minded, dahil hindi alam ng mga tao yung bagay na sikreto ng ingredients ng ginagawa mo, pagtatawanan ni kala at weird sa una, pero pagdating ng boom, ikaw pala yung wise. So it's not always the criterion of majority ang magiging standard natin. And be not conform into this world. Kaya it's okay to be unique and peculiar people of God. Let's think everyone outside the box. Kung hindi nyo kaya yan, mag-pray tayo ng mga tao na mag-a-assist sa atin. It's okay to say, hindi ko kaya at ibibigay sa iyo ng Panginoon. Ask and you shall be given. Okay, sorry. So, isa pang paborito ko sa langit ay ang landscaping. Hanggang sa langit po ay tayo magga-garden. So, dapat dito sa lupa pa lang, pag nasa country living ka kasi, nagga-garden ka, inaayos mo, may pathway. Ibig sabihin sa langit, may employment. Kung pleasure mo ang trabaho, ang ganda na ng garden mo, masaya ka na nagbunga yung kinakain mo, at ginawa mo siya ng maayos, at sabihin mo, ano yung image ng Diyos? Yung isipan ng Diyos. And I saw it was good. Kaya yung pleasure ng Diyos, gusto niyang i-share sa mga nilikha. At isa yung bagay na ginto na nakita ko sa Panginoon. Nasabi ko noon, Panginoon, gusto ko kitang makilala pa. Pagod na ako sa school kasi. Hindi nyo may tatanong, ang general average ko nung elementary at high school, perfect. Perfect number. Wala nyo? 77. So sabi ko, hindi na ba ako tao kasi hindi ko makamit ng ganitong grade. So siguro late bloomer yung isip ko, pagka-college doon ako nakabawi. Pero noong time na yun, terror kasi yung teacher namin, nabuhay ako ng takot. At pero sabi ko, siguro dininig ng Panginoon kasi parang ang upbringing sa akin noon ng buhay ay parang walang kwenta ba. Kasi hindi ako makasabay. Pero hiniling ko ang karunungan sa Diyos, ang kaalaman. And then pag binuhos niya pala, ihanda mo lang pala yung malaking lagayan mo na empty. At parang wow, parang ang daming karunungan. Kaso, kontra yun sa sistema ng sanlibutan. Kaya dapat, kung magaling ka, dapat may lisensya ka, may mag-under ka muna ng ilang years na pag-aaral, na pwede mo naman sana matutunan ng ilang buwan lang, o ilang taon lang. So, be not conformed into the system of the world. And be ye transformed by the system of heaven, the renewing of your mind. So, ayan mga kapatid. Flowers na hindi nalalanta, maraming bunga sa paligid. Kaya nga, minsan, pag may mga kapatid kaming umakyat sa bundok, nararamdaman agad nila yung salvation kasi may tubig na abundance, replika talaga ng langit. May mga bunga na tinanim ka sa paligid, pagdating ng no buying, no selling, kapayapaan. At purihin ang Panginoon. At ano pa makikita sa langit? Ang hayop. Pinopromote ko na po ang langit kasi gusto nating umuwi, di ba? Ngayon, at least nagigising yung purpose natin sa buhay. Sorry, kuya. Borrowed time, no? Konti naman na to. So, ano nakita nyo? Yung bunny, yung at ng mga lion, magkakasama sila. Yan, ang ganda. Ano mangyayari sa mga babies? Maliligtas. It's Nangangatay. Hindi ko alam. Basta ang sabi dun sa nakasulat sa truth about, sa heaven, no? Bibigay yung mga babies sa angel, yung mga walang nanay, at yung iba namang baby na anak siguro sa nakunan na ganyan, di naman nila gusto, bibigyan doon. Tsaka yung mga walang anak siguro dito, may experience ang family sa langit. Mga bagay na naipagkait sa atin dito,
sa bagay na uuwian natin ay may bibigay lahat. Ganon kapag mapagmahal ang Panginoon. Napagod na rin kasi ako ng kontrobersiya dito sa lupa. Ito naman yung topic natin. Okay lang? Mrs. White, nagkaroon ng vision at ang espiritu niya ay dinala sa langit at isa sa mabasa nyo, sa early lightings ba ito? Nasa lubong niya si Enoch. Si Enoch ay unang naakyat sa langit. At nagparoon sila ng pag-uusap. At ano ang activity ni Enoch sa langit? Ambassador. He is the representative of Christ sa iba't ibang planeta. He is ambassador. Kaya tayo dito sa Palawan, ambassador. Yung lahat ng inimbita natin, we are representative of Christ, ambassador ng Diyos. Pag ambassador yan, inagalang, pero yung tekstura mo, kahit wala kang pinag-aralan, modest, etiquette, tamang pananalita, yung pagkain, hindi nagkakaubusan, lahat tama. No? At ito yung testimony niya, may nakita akong planeta, halos 7 yung buwan. Gusto niyo po ba ma-experience ang tour na ito? Yes. At anong gagawin natin sa mga planetang yon? Pupuntahan. Ayan. Ano? Magbibigay tayo ng testimony. At para kang artista nga sa mga lugar na yun kasi, uy, kalahi ito ni Kristo, tao. Pero nakakaya sa atin, no, humility nandun pa rin sa atin kasi syempre nanonood sila sa atin ngayon. Ay, si ano yun, no? Sana, nagpipray sila, sana maka-overcome siya. Oh. Sana maka-overcome si Ben. Ay, ganun pala yung ano nyo? Ganun pala si Kristo? Ganun pala ang magutom? Bakit kayo kasi hindi sila makarelate sa buhay dito sa lupa? So dito, pag tinawagan kayo mag-testimony, ay nahiya kasi ako. Pero masaya ako nung nakaraang activity ng AOI, yung mga kilala kong mahihain, nadidevelop talaga. So huwag natin ipagkalit ang talento na pinagkaloob sa atin ng Panginoon sa pag-share ng ano. At ano pa? Anong nagbabind sa atin minsan? Yung banding natin. Kanina, nung kumanta ang ilan, narinig ng lahat, nagsilapit ang lahat at biglang, pag kinanta natin lahat, what a day that will be, yes, pauwi na tayo. When my Jesus I shall see. At doon, yung mga hindi natuto dito, tuturuan po doon. Amen. Alam ko, music lover lahat. So, sa buong buhay ko siguro, gusto ko bumalik sa pagkabata. Hindi naman isip bata. Pero, yung bang magawa mo, kahit treehouse ng bahay mo, wala kang pakialam ba sa kriteriyo ng sanlibutan? Parang basta may makain ka lang na malinis, maganda yung lugar mo, at kumakanta kayo kasama ng pamilya mo, nabubuhin mo sa mga mag-aasawa, at kasama ang mga kapatiran na kinukomport mo, masarap ng langit, di ba? At pwede ba natin yung maranasan dito sa lupa? Yes. Yes. So, gaya kanina. Oy. No? Yun. So, kung may kantahan, kaya sabi ko, sa next na program siguro natin, more on music. Kasi sa langit, yun yung ginamit na si Lucifer, di ba? Para siyang parang, magre-rebel din ako sa Diyos, pero nung nagpawit ulit sila, nade-divert ang isip niya. So, ibalik natin ang music, kayarihan ng musika. So, mga kapatid, wala na pala. Amen. Wala na.